nakaraan sa Season 2. Naging mahirap rin para sa dalawang magkasintahan na si Dayan at Simon na maging masaya at puno pa rin ng pagmamahalan sa bawat oras at panahon, lalo na't napagitna na sila ng kani-kanilang mga trabaho. Umabot nga rin sa puntong kinakailangan ng hiwalayan ng binatang si Simon, ang dalaga, para makaiwas ito sa anumang delikadong pangyayari dahil sa misyon ng binata. Pagkalipas ng 2 taon, nagkaroon na rin ng bagong kasintahan ng dalagang si Dayan sa katauhan ni Keaton. Pero nang muli nagkita si Dayan at Simon, may biglang nangyaring hindi maganda at nagdulot ito ng disgrasya sa dalagang si Dayan. Tunghayan natin ang Season 3 sa pag-iibigan ni Dayan at Simon, at sana po ay huwag niyong kalilimutang mag-subscribe. Masayang naghahanda ng almusal si Audria at hinihintay ng makababa ang asawa niyang si Keaton. "Good morning," nakangiting bungad ni Audria. Ngumiti naman sa kanya si Keaton at lumapit sa kanya. Umagang umaga, ang sarap ng niluluto ng asawa ko," masayang sabi ni Keaton at marahang hinawakan ang pisngi ni Audria na biglang ikinapula ng pisngi niya. Hindi pa rin siya talaga sanay na hinahalikan ni Keaton kahit pa sabihing asawa niya ito. Ilalapag na sana niya ang mga pagkaing niluto niya nang biglang sumakit ang ulo niya. "Audria, bakit?" Nag-aalalang tanong ni Keaton sa kanya, kaya agad siyang napatingin dito. "Sumakit kasi bigla ang ulo ko, tapos parang may nakita akong imahe ng 2 tao, pero hindi ko alam kung sino ang mga yun." Naguguluhang tanong ni Audria. Hinawakan ni Keaton ng 2 kamay niya na para bang sobrang nag-aalala. "Okay lang ako, mahal. Siguradong dala lang ito ng pagod. Kain na tayo," nasabi na lamang ni Audria at nagsimula na silang kumain. Ngunit sa gitna ng pagnguya niya ay hindi niya mapigilang hindi magtaka sa biglang naalala niya. Hindi nagtagal, natapos ng kumain ng 2 at nag-ayos na rin si Audria para sa pupuntahan nila. Bibisitahin nila ang ina ni Keaton para magbanding sandali. Bawat linggo kasi ay gustong-gusto talaga ni Audria na bumisita sa ina ng asawa, lalo na at napakabuti nito sa kanya. Minsan rin itong ikinuwento patungkol sa pumanaw ng mga magulang ni Audria. Nasabi pa ay malapit na kaibigan nito ang ina ng asawa, kaya kahit nasa biyahe ay hindi mapigilan ni Audria na hindi ma-excite na makikita muli ang ina ng asawa. Na makarating ay galak siyang lumabas ng kotse at nakita niyang nakangitiring lumapit sa direksyon niya ang ina ni Keaton. "Mama," tawag ni Audria at marahang yumakap dito. "Ma, kayo po muna ang bahala sa asawa ko. Marami pa kasi akong aasikasuhin sa trabaho," sabi ni Keaton na bahagyang nagpalingon sa 2 babae. Bago umalis ay lumapit si Keaton sa kanya para halikan siya. Ngunit pasimple at mainhin siyang yumuko. Hindi naman nagpumilit ang asawang si Keaton at marahan na lamang siyang niyakap bilang paalam. "Susunduin kita mamaya, asawa ko," bulong ni Keaton na may malungkot na mukha, kaya naiilang nang umiti ang dalaga at tumango. Nang aakma na sanang tatalikuran ng asawa, bahagya niya pa itong sinilip at pinanood na pumasok sa kotse, hanggang sa inalalayan na siya ng ina na pumasok sa bahay. Na makapasok sa loob ay napabuntong hininga na lamang siya. Mukhang napansin ito ng ina kaya mabilis nag-iba ang ekspresyon ni Audria. "Naiilang ka pa rin ba kay Keaton, Audria?" tanong ng ina, kaya nanlaki na lamang ang mga mata ni Audria. Gusto niya sana magsinungaling, ngunit parang halata na lalo na ang nangyari kanina. "Mama, hindi naman po sa ganun. Sigurado po ay dala lang ito ng aksidente, kaya parang naiilang pa rin ako." Nakayukong naguguluhan at malungkot na pag-amin ni Audria. Lumapit sa kanya ang ina at marahan siyang tinapik sa balikat, kaya mainhin niya itong tinignan. "Don't worry, Audria. Masasanay ka ulit kagaya ng dati." Confident na sagot nito na may
ngiti pa sa labi. Parang siguradong sigurado ito na bago ang aksidente ay talagang normal ang pakikitungo niya kay Kiton. Napabuntong hininga na lang si Audrey. Mama, naalala ko lang po, di ba sabi niyo po sa Pilipinas tayo nakatira noon? Saka sa Pilipinas rin po kami ikinasal ni Kiton. Bakit po tayo lumipat dito sa France? Kunot noong tanong ni Audrey habang naghahalo ng ingredients. Hindi agad nasagot ng ina kaya nanatili pa rin nakapinta ang nagtatanong na tingin ni Audrey. Kasi may bigla nangyari na hindi maganda sa papa ni Kiton dito sa France. Tapos kinakailangan nating lumipad dito at napagpasyahan na lamang natin na imbis na sa Pinas gawin ng libing, dito na lang. Gusto mang paniwalaan ni Audrey ang sinabi ng ina, ngunit sa ngayon ay parang hindi sapat ang sagot na iyon sa tanong niya. Hindi na lamang siya nang ulit at pinilit ang sariling hindi mag-isip ng kung ano-ano at kalimutan ng kung ano mang bumabagabag sa isipan niya. Oh, luto na pala ang cake, Audrey. Halika, sabi ng ina ni Kito na dali-daling hinila siya sa kusina. Inilapag nito sa lamesa ang umuusok na cake. Tutulungan sana niya itong gawin ng iba pang ibibake nang biglang sumakit ang ulo niya at parang nahihilo na naman siya. Mariin siyang napapikit at napayukom. Narinig niya ang boses ng nag-aalalang ina na ngayon ay patuloy lang sa pagtawag ng pangalan niya. Maya-maya lang ay bigla na lamang may imahe na salit-salit na bumabalik sa isipan niya. Nakita niya ang sarili niya na may kasama at katawa ng binata habang nasa loob sila ng kotse. Gusto mang makita ni Audrey ang mukha ng binata, ngunit malabo ito at ang hirap mawari. Audrey, malakas na pagtawag ng ina ni Kiton, kaya naimulat na lamang niya ang kanyang mga mata. Sino kaya yun? Wala sa sariling tanong ni Audrey. Sinong-sino, Audrey? Kunot noong tanong ng ina kaya mabilis itong nilingon ni Audrey. Wala lang po. Pakla siyang ngumiti. Hindi na naiintindihan ni Audrey pero parang naisip na lamang niya na mas mabuting sa kanya na lang muna malalaman kung ano ang nakikita niya sa isipan niya. Mukha kasi itong mga alaala niya noon as sa tingin niya ay napakahalagang impormasyon ito para unti-unti niyang maalala ang lahat. Maya-maya pa ay dumating na si Kiton para sunduin siya. Housework? Tanong ni Audrey. Same, nakakapagod. Ikaw, ano namang pinagagawa niyo dito ni Mama? Nakangiting tanong ni Kiton sa kanya. Gumawa kami ng cake. Gusto mong tikman? Taas noong sabi ni Audrey at tumango ang asawa. Mabilis namang pumasok sa kusina si Audrey at minala ang mga gawang cake sa sala. Nang pabalik na sana siya sa sala, nakita na lamang niyang may pinag-uusapan na mag-ina at mabilis tumigil nang makita ang presensya niya. Hindi na lang niya pinansin ito. Siguradong usap mag-ina lang ito or tungkol sa business. Sandali pang nag-uusap ang tatlo hanggang sa mapagpasyahan ng umuwi na mag-asawa at iiwan na muli ang ina. Sa susunod na linggo na naman, Audrey. Nakangiting sabi ng ina. Ngumiti si Audrey at pumasok sa kotse. Sobrang tahimik ng buong biyahe at mukhang pagod talaga ang asawa niya. Kaya hindi na lamang siya nangulit na magsalita pa. Na makaabot sa bahay ay hinawakan ito ang bewang niya habang inaalalay papasok ng bahay. Medyo naiilang man ay hinahayaan niya ito. Asawa niya ito at kinakailangan niyang ipakita dito na hindi siya naiilang sa bawat yakap at halik nito. Kasalukuyan na ngayong nakaharap sa salamin si Audrey habang sinusuklay ang hanggang balikat niyang buhok. Maya-maya lang ay lumabas na galing sa banyo ang asawa. Nakakatapos lang mag-half bath at walang takip na pang itaas. Agad inilayo ni Audrey ang tingin niya dito at pinilit na pagtuunan ng pansin ang pagsuklay niya sa buhok niya.
Hindi ka pa ba matutulog, asawa ko? Tanong ni Kiton na ngayon ay may damit na at nakahiga na sa kama. Tinapos na ni Audria ang pagsuklay ng kanyang buhok at mabilis na lumapit sa kama at pinili ng humiga. Pipikit na sana siya upang matulog nang biglang yumakap sa kanya ang asawang si Kiton, kaya hindi niya mapigilang hindi kabahan. Maya-maya lang inaramdaman niya na unti-unti nang lumalapit ang labi nito sa leeg niya, kaya mariin siyang napapikit. Mag-asawa kayo, Audria, kaya normal lang na gawin niyo ito. Pagsasalita ng dalaga sa sarili. Nang maramdaman niya ang mainit itong labi sa leeg niya, ay hindi na niya kinaya at mabilis siyang bumangon at lumayo sa kama. Sorry Kiton, hindi ko pa kaya. Sorry. Naiiyak na lumabas sa kwarto si Audria at nagtungo sa madilim na sala. Tinakpan niya ang sarili niyang mukha at hindi na niya mapigilang umiyak. Bakit? Bakit hindi mo mahalikan si Kiton? Bakit hindi mo siya magawang pasayahin, Audria? Naiiyak na sabi ng dalaga at tinayaan ng sariling mapag-isa muna. Naguguluhan na si Audria sa kanyang nararamdaman. Dahil sa naramdamang hiya ni Audria, hindi niya nagawang bumalik sa kwarto at pinili na lamang humiga sa sopa ng sala. Kinaumagahan, nagulat na lamang siya nang mapagtantong nakahiga na siya sa kama, ngunit hindi niya katabi ang asawang si Kiton. Dali-dali siyang bumangon at lumabas sa kwarto para hanapin ang asawa. Na makapasok sa sala ay nakaramdam na lamang siya ng awa nang makita ang isang unat kumot sa sopa ng sala. Hudyat na hindi tumabi sa kanya si Kiton. Sa halip, sa sala ito natulog. Naluluha naman siya habang ini-imagine kung paano siya inilipat ng asawa at hinayaang mag-isa na matulog sa kwarto. Good morning, asawa ko. Mahinang bulong galing sa likod niya, kaya bahagya siyang nagulat at mabilis na nilingon. Nakita niya ang nakangiting asawa habang may hawak itong 2 tasang kape. Magkape muna tayo, mahal. Dagdag pa ng asawa, kaya naiyak na lamang si Audria. Paano niya magagawang sakta ng mabait niyang asawa? Hindi na niya napigilan at maingat siyang yumakap dito at hinayaan ang sariling humagulgol. Sorry Kiton, pangako susubukan ko ulit na pasayahin ka. Minsan kasi parang may pumipigil sa akin kapag hahalikan mo ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Naiiyak na pag-amin ni Audria. Audria, gulat na tawag ng asawang si Kiton, kaya bahagyang kumulawa sa paghiyakap si Audria. Inilapag muna ni Kiton sa maliit na mesa ang 2 tasang kape at nag-aalalang tumingin kay Audria. Mahal, okay lang yun sa akin, kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Naiintindihan naman kita, kaya wala kang dapat ikabahala. Nakangiti ng sabi ng asawa, kaya mas lalong nakonsensya si Audria. Ikaw na lang parati ang gumagawa ng paraan para pasayahin ako. Pero ako, wala akong magawa para pasayahin ka, Kiton. Malungkot na sabi ni Audria. Niyakap na lang siya ng asawa at marahang tinapik ang balikat niya habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Ang makita kang nasa tabi ko, Audria, ay masaya na ako. Wala na akong ibang mahihiling pa kapag nasa akin ka, mahal. Nakangiting sabi ni Kiton at marahang hinalikan ng noo ni Audria. Nakaramdam na lamang ng matinding konsyensya si Audria. Paano pa siya napatawad ng asawa niya matapos ng ginawa niyang paglayo dito? At dahil wala namang trabaho ang asawa niyang si Kiton, napagpasyahan nilang mamasyal sa mga kilalang spot sa France. Bakas naman sa ngiti ni Audria ang saya na makitang masaya rin ang asawa niyang si Kiton. Gusto lang rin naman niyang pasayahin si Kiton dahil napapansin niyang siya lang ang palaging pinapasaya nito. Kahit papaano sa tingin niya, ng araw na iyon ay napasaya niya ang asawa. Habang naglalakad ay tumatawa sila. May mga ngiti sa labi at makulay na mukha.
Para kay Audrey ito ang unang beses na mahigit 1 oras na niyang kasama ang asawa. Ito rin ang unang beses na namasyal sila dahil palagi lang kasi itong tutok sa trabaho at minsan nahihiya rin si Audrey na yayain itong mamasyal. Ngunit sa gitna ng pamamasyal nilang mag-asawa ay panay na rin ang nararamdaman ni Audrey na parang may nakatingin sa kanya, na parang may mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Minsan rin ay pasimple niya itong hinahanap ngunit wala naman siyang nakitang tao na kahina-hinala o nakatingin sa kanya. Isinuwalang bahala na lamang niya ito at mas tinuon ng pansin sa kasama niyang asawa ngayon. Kasalukuyan na sila ngayon naglalakad at nakapinta pa rin ang ngiti sa labi ng dalaga. "Doon tayo, Keaton," masayang sabi niya sa asawa at hindi na niya hinintay ang sasabihin nito nang mabilis niya itong hinila papunta sa pwesto na itinuturo. Isang patag na damuhan at kitang-kita sa pwesto ang papalubog na araw. Na makarating sa destinasyon ay masayang umupo ang dalaga sa damuhan, kaya natatawa na lamang umupo ang asawa sa tabi niya. "Ang ganda talagang tingnan ng sunset," manghang komento ni Audrey. "Maganda nga, lalo na kapag kasama mo ang taong mahal mo." Habang pinapanood ito, bahagya na lamang lumingon si Audrey kay Keaton dahil sa narinig. Napalunok na lamang siya at makita ang seryoso at nakakalunod na tingin ng asawa. Hindi na niya kinaya kaya siya na ang umiwas ng tingin at pasimpleng ibinalik ang tingin sa araw. "Kahit ang pakikipagtitig sa kanya ay hindi ko rin magawa," malungkot na sabi ni Audrey sa kanyang isipan. "Keaton, pwede bang intindihin mo na lang ako kung minsan kumikilos ako na parang hindi asawa mo? Hindi ko rin alam kung dahil ba ito sa sinabi mong aksidente, pero minsan kasi parang naiilang ako kapag kasama ka." Nakita niyang parang nagdilim ang mukha ni Keaton at nakita niyang napayukom ito ng kamay. Hindi niya maintindihan kung bakit parang pinipilit nitong huwag ipakita sa kanya na naiinis na ito. "Okay lang, Audrey, okay lang," patipid na sagot nito. Maya-maya lang ay naramdaman na lamang niya ang marahang kamay ng asawa na nasa ulo niya at marahang inilapit at pinatong ang ulo niya sa balikat nito. Ilang saglit pa ay pakiramdam niya ay hinihila siya ng antok. Siguro ay dahil sa pagod. "Maganda dito, Dayan." Nagulat na lamang siya nang marinig ang salitang iyon galing sa pamilyar na boses ng binata. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata at nanlaki na lamang ito nang makitang iba na ang lugar na nasa harapan niya. Maraming mga puno dito ngunit nananatili pa rin ang ganda ng paglubog ng araw. Maya-maya lang ay napansin ng dalaga na may katabi na siyang binata ngayon, ngunit hindi na ito ang asawa niyang si Keaton. Bagya siyang nagulat pero hindi niya nagawang umatras. Andun ang matinding kabog ng dibdib na parang kuryente na dumadaloy sa buong katawan niya. Gusto niyang abutin ang binata at magpakulong sa bisig nito. Ang totoo, gusto niyang halikan siya nito. "Dayan, pangako natin sa isa't isa na magsasama at magmamahalan tayo habang buhay. Okay? Hindi ko makakaya kapag mawawala ka sa tabi ko, Dayan," sabi ng binata at marahan ng hinawakan ng pisngi niya. "Mahal rin kita, Simon Rolon." Nagulat na lang siya nang kusang nagsalita ang bibig niya. Napansin na lamang niya na lumapit na ang mukha ng pamilyar na binata at dahan-dahang ipinikita mga mata nito. Kusang naging bato ang katawan ni Audrey at hindi man lang siya kumontra at naramdaman na lamang niya ang isang napakapamilyar na halik ng binata na nasa harapan niya ngayon. Para na siyang nababaliw na ginalaw na rin niya ang labi niya. Para bang sabik na sabik siya sa halik ng binata. Nang sandaling magkahiwalay ang mukha nila ay ngumiti ang binata sa kanya at unti-unti naging malabo ang paningin niya. Audrey, gising." Narinig niyang marahang pagising sa kanya ni Keaton. Dahan-dahang naimulat ni Audrey ang kanyang mga mata
at nakitang wala na ang magandang araw sa harapan niya at sa halip ay isang maliwanag na buwan at maitim na kalangitan na ang pumapalibot sa kanya. Mukhang napagod niya, mahal. Uwi na tayo, mainhin sabi ng asawa niya. Kaya tumayo siya at inalalayan na siya ng asawa na makatayo. Napansin ni Audrey na parang malungkot ito, para nagtitimpi ito sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Sandali silang naglakad at hinanap ang nakapark nilang kotse. Nang mahanap ay unang pumasok si Audrey at tulalang nakaupo sa loob. Mukhang antok ka pa, mahal. Matulog ka pa kaya? Gigisingin na lang kita ulit kapag nasa bahay na tayo. Mukhang napansin ng asawa ang pagkatulala niya. Ngumiti na lamang siya dito at piniling sumandal sa bintana ng kotse at inaalala ang napanaginipan niya. Napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib nang biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya nang maalala niya ang mukha ng binatang nasa panaginip niya. Simon Rolon? Pagsasalita niya sa kanyang isipan. Paulit-ulit niya itong binabanggit sa isipan dahil ayaw niya itong makalimutan. Bakit andun siya sa panaginip ko? Panaginip ko ba talaga iyon o isang alaala? Tatanong na lamang niya sa sarili. Pinili na lamang ni Audrey na huwag masyadong isipin ang nasa panaginip niya. Ilang araw na rin na nagdaan, parang mas lumalala ang pagpapakita ng binata sa panaginip niya. Minsan rin niyang nakikita sa panaginip niya na nakikipaghalikan siya dito, nakikipagtawanan, yumayakap, na minsan ay hindi niya ito nagawa sa asawang si Keaton. Minsan rin ay nakikita na lamang niya ang sarili niya na umiiyak ng walang dahilan. Gusto man niyang wag pansinin ito ngunit hindi niya magawa. Panay na rin ang sumasakit ang ulo niya at biglang may imaheng nagpapakita dito. Audrey, mahal, ang aga pa, gising ka na agad? Inaantok na sabi ng asawa na ngayon ay katabi niya sa kama. Kasalukuyan na kasi siyang nakaupo at gusto nang maiyak sa mga biglang nagpakita sa isipan niya. Gusto na niyang matapos ito. Gusto na niyang mawala ang mga bumabagabag sa kanya. Ayoko na. Ayoko nang may maalala. Naiiyak na sabi ni Audrey at napansin niyang bumangon na si Keaton at ngayon ay nakaupo na sa tabi niya. Bakit? May naalala ka ba, Audrey? Seryosong tanong ng asawa kaya agad siyang napalingon dito. Naguguluhan na ako, Keaton. Bigla na lang kasing pumapasok sa isipan ko ang isang binata na talagang nagpapagulo ng isipan ko. Hindi ko alam kung ano siya sa buhay ko pero parati ko siyang kasama. Ayoko na. Napasabunot na lang sa kanyang sariling buhok si Audrey. Alam mo ba kung sino ang binatang iyon, mahal? Kinakabahan na tanong ni Keaton. Si Simon Rolon ang pangalan niya? Hindi ko alam kung sino siya. Naguguluhan na ako, Keaton. Naiiyak na sabi ni Audrey kaya mabilis siyang niyakap ng asawa. Ramdam na ramdam niya ang higpit ng yakap nito na para bang may kukuha sa kanya. Oh, he is your friend sa Manila. Si Simon talaga, kahit sa panaginip kinukulit ka. Patuksong sabi nito. Don't worry, I'll tell him. Pag nag-usap kami ulit. Kilala mo siya? Inosenteng tanong ni Audrey. Oh yeah, he is friend as I said. May hinang bulong ng asawa habang marahang tinapik ang likod niya. Nakalma na lamang si Audrey sa sinabi ng asawa. Sigurado nga ay isang tao lang si Simon sa nakaraan niya. Nang sumilip na ang araw ay nagsimula nang magbihis si Audrey. Pupunta sila ngayon sa sinasabing kaibigan raw ng asawa. Ready ka na, mahal? Tanong ng asawa kaya lumabas na siya sa kwarto. Halos 1 oras ang biyahe nila bago makarating sa destinasyon. Nang sandaling huminto na ang kotse, nakita na lamang niya ang isang palamansyon na bahay at pumasok sila roon. Maya-maya lang ay biglang bumungod sa kanya ang isang
Kasing edad lang nila na binata na may suot na smart glass. Kap, tawag ng binata sa asawa niyang si Kiton. Bigla na lang nangunot ang noo niya sa narinig. Katrabaho kaya siya ni Kiton? Natanong ni Audrey sa isipan. Hindi kasi niya alam ang trabaho ng asawa at lalong hindi niya alam kung sino-sino ang kasamahan nito. Gawin mo ang lahat para mapagaling ang asawa ko, Denver. Seryosong sabi ng asawa kaya tumango ang binatang tinawag na Denver. Sumama po kayo sa akin, Miss Audrey, sabi ng binata. Bagya mo nang lumingon si Audrey sa asawa at sumunod na sa binata. Doktor ka ba? Natanong na lamang niya. Bagyang tumawa ang binata at nagsalita. Yes, Miss Audrey. Ako ang kaisa-isang poging doktor ni Kapitan Kiton. Ako si Denver Ralph. Pilong tugon ng binata kaya napangiti na lamang si Audrey. May mga ilan pa silang pinag-uusapan dahil mukhang malayo pa ang destinasyon na pupuntahan nila dahil sa sobrang laki ng mansyon. Mawawala na ba ang biglang pagsakit ng ulo ko, Dr. Fritz? Natanong bigla ni Audrey. Oo naman, kaya kong tanggalin ang mga ilang humahadlang sa pagmamahalan niyo ni Kapitan, Miss Audrey. Nakangiting sabi ng binata na para bang may ibang ibig sabihin ito. Sa gitna ng paglalakad nila ay bigla na lamang napaupo sa sahig si Audrey at halos mababasag na ang ulo niya sa matinding sakit na nararamdaman. Mariing siyang napapikit at nakita na naman niya ang pamilyar na mga pangyayari sa isipan niya. Miss Audrey, nag-aalalang tanong ng binata sa kanya. May mga ilang siyang nakikita at parang unti-unting nagpapaliwanag sa isipan niya. Mahal kita, Senyorita Diana Villapuentejo. Ito ang salitang paulit-ulit niyang naririnig sa isipan niya hanggang sa naalala niya ang lahat. Mababaliw ako kapag mawala ka sa akin, Dayan. Ayaw ko ring patagalin ito kaya hihingin ko na ang kamay mo, mahal. Senyorita Dayan Villapuentejo, will you marry me? Mga pangyayaring sobrang linaw na ngayon para sa dalaga. Miss Audrey, boses galing sa binatang doktor. Gulat na iminulat ni Audrey ang kanyang mga mata at natagpuan pa rin niya ang sarili niya na nakaupo sa sahig. Unti-unti nang may naalala si Audrey na dumagdag na naman sa mga katanungan niya. Maniniwala ba siyang isang alaala ang nasa panaginip niya o pipilitin na lamang niya ang kanyang sarili na paniwalaan na isa lang iyong panaginip na hindi dapat pagtuunan na masyadong pansin? Abangan sa susunod na episode. Maraming salamat po. Peace out.